Kumusta ka, kapatid? Isang mapagpalang araw sa iyo. Bago natin buksan ang salita ng Diyos, gusto muna kitang ayain na huminto sandali. Kung nasaan ka man ngayon, nakaupo sa iyong silid, naglalakad, o nagpapahinga pagkatapos ng isang napakahabang araw, pakinggan mo ang tibok ng iyong puso. Huminga ka ng malalim at sa iyong paghinga, bitawan mo muna ang mga pasanin na hindi mo naman kailangang pasagutin ngayong minuto. Ang madalas nating kaaway sa araw-araw ay hindi naman talaga ang mga taong nakapaligid sa atin. Hindi ang trapiko, hindi ang tambak na gawain, at hindi ang ingay ng mundo. Madalas, ang pinakamatinding kaaway ay ang tahimik na takot na bumubulong sa ating sariling puso. Yung bulong na nagtatanong kung makakaraos ka ba, kung may mangyayari bang masama, o kung kakayanin mo pa ba ang bukas. Ngayong araw, may direktang paalala sa iyo ang salita ng Diyos. Para sa iyong mga isipin, hindi ka dinala ng Panginoon sa pagninilay na ito ng nagkataon lang. Narito ka dahil gustong pawiin ng Diyos ang takot na matagal nang pumipigil sa iyong kapayapaan. Kapatid, normal sa tao ang makaramdam ng takot. Kahit ang mga dakilang tao sa Biblia, si David na nakipaglaban kay Goliath, si Elijah na tumakbo sa kuweba, at si Pedro na lumubog sa tubig. Lahat sila ay nakaramdam ng matinding takot at balisa. Ang problema ay hindi ang pagpasok ng takot sa ating isip. Ang problema ay kapag pinatira na natin ang takot bilang amo ng ating buhay. Kapag ang takot na ang nagdedesisyon kung paano ka makikitungo sa pamilya mo, kung paano ka magtatrabaho, o kung paano ka matutulog sa gabi. Ating buksan ang salita ng Diyos sa Isaiah 41:10. Pakinggan mo ng mabuti ang bawat salita na tila isinulat para sa iyo ngayong araw. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, oo, tutulungan kita, oo, aalalayan kita ng kamay ng aking katuwiran. Pagnilayan natin ito, kapatid. Pansinin mo ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos na huwag kang matakot. Hindi niya sinabing huwag kang matakot dahil magaling ka. Hindi niya sinabing huwag kang matakot dahil madali lang ang problema mo. Ang dahilan kung bakit hindi ka dapat matakot ay simple lang, sapagkat ako'y kasama mo. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng panganib o problema. Ang kapayapaan ay ang presensya ng Diyos sa gitna ng panganib. Kapag kasama mo ang may likha ng langit at lupa, anuman ang laki ng iyong kinatatakutan, mas dakila ang Diyos na hawak ang iyong kamay. Paano natin isasakatuparan ang pagwawaksi sa takot sa ating araw-araw na buhay? Pumunta tayo sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos.
At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa ang magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. May tatlong napakalagang aral dito para sa iyo ngayon, kapatid. Palitan ang pag-aalala ng panalangin. Turn worry into worship. Ang pag-aalala ay ang pag-aaksaya ng imahinasyon sa mga bagay na ayaw mong mangyari. Kapag naramdaman mo na nagsisimula ng bumilis ang tibok ng puso mo dahil sa takot, gamitin mo yung kaparehong enerhiya para manalangin. Sa halip na sabihin sa sarili mo ang paano kung, sabihin mo sa Diyos ang Panginoon, hawak mo ito. Manalangin ng may pagpapasalamat. Bakit kailangang may pasasalamat kahit natatakot ka pa? Dahil ang pagpapasalamat sa gitna ng pagsubok ay patunay ng pananampalataya. Ipinapaalala nito sa isip mo na kung iniingatan ka ng Diyos noon, iingatan ka niya muli ngayon. Pangatlo, tanggapin ang kapayapaang higit sa pangunawa. Hindi sinabi sa talata na agad na mawawala ang problema mo pagkatapos mong magdasal. Ang ipinangako ng Diyos ay kapayapaan na magbabantay sa puso mo. Ibig sabihin, kahit magulo ang paligid, mananatiling payapa ang loob mo dahil alam mong may tagapagtanggol ka. Kapatid, maging tapat tayo sa ating sarili. Kapag dumarating ang mga sandali na parang sasalakayin ka na naman ng takot at kabalisahan, ano ang maaari mong gawin ng praktikal? Una, ilista mo ang iyong mga kinatatakutan. Minsan, mas malaki ang takot kapag nasa isip lang natin ito. Isulat mo ito sa papel at sa tabi ng bawat takot, isulat mo ang isang pangako ng Diyos mula sa Biblia. Pangalawa, limitahan ang mga ingay ng mundo. Kapag puno ka ng alalahanin, huwag ka nang magbabad sa mga balita or social media na nagpapadagdag ng takot. Palitan mo ito ng pakikinig sa mga awiting nagpupuri sa Diyos at sa pagbabasa ng kanyang salita. Pangatlo, tumingin sa cross, huwag sa alon. Tandaan mo, si Pedro, nang lumakad siya sa tubig kasama si Jesus, nung nakatitig siya kay Jesus, nakakalakad siya sa ibabaw ng bagyo. Pero nung tumingin siya sa malalaking alon, dun siya nagsimulang lumubog. Saan nakatutok ang tingin mo ngayon, kapatid? Sa alon ba o kay Jesus? Ngayon, kapatid, inaanyayahan kita sa isang tapat na panalangin. Kung pwede, sa kinaroroonan mo, ipikit mo ang iyong mga mata at itaas ang iyong mga kamay bilang simbolo ng pagpapasakop at pagbibigay ng kontrol sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, maraming salamat dahil Ikaw ang aming kanlungan at lakas. Lumalapit kami sa iyo ngayong araw, dala ang mga takot na hindi namin maipagtapat sa ibang tao. Mga takot sa kinabukasan, sa kalusugan, sa pamilya, at sa aming mga pangangailangan. Patawarin mo po kami sa mga oras na hinayaan naming ang takot ang maghari sa aming puso, sa halip na ang pananampalataya sa iyo. Ngayong sandaling ito, inilalagay namin sa iyong mga kamay ang lahat ng aming kabalisahan. Ipinaabot ko ang panalangin na ito para sa aking kapatid na nakikinig ngayon.
Tanggalin mo po ang bigat sa kanyang dibdib. Ipagkaloob mo ang iyong banal na kapayapaan na magpapatatag ng kanyang isip at puso. Palakasin mo ang kanyang pananampalataya na kahit anuman ang mangyari bukas, kasama ka niya at hindi mo siya pababayaan. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Napakainam ng pagmamahal ng Diyos sa atin, kapatid. Hindi kanya iniiwan sa gitna ng iyong mga isipin. Bago tayo maghiwalay sa session na ito, iiwanan kita ng isang pagninilay para sa iyong araw. Ano ang isang takot sa buhay mo ngayon na kailangan mo ng tuluyang bitawan at ipagkatiwala sa Diyos? Kung nakatulong at nagdulot ng kapayapaan sa iyong puso ang Bible study na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay na nakikipaglaban din sa takot at kabalisahan. Mag-comment ka rin sa ibaba ng "Ang Diyos ang aking kapayapaan." Maraming salamat sa pagsama sa ating pagninilay ngayong araw. Magpatuloy ka ng may lakas ng loob at pananampalataya. Hanggang sa susunod nating pagkikita, patuloy tayong maglakad kasama si Jesus.